Minsan, ang pinakakilabot na kwento ay hindi lang iisa, kundi dalawa, at pareho silang may mga pangyayaring hindi madaling ipaliwanag. Sa unang kwento, isang ordinaryong gabi sa isang highway sa Indiana ang biglang naging bangungot. Isang lalaki na tinamaan ng kidlat, isang misteryosong babaeng nakaitim na may dalang Biblia, at isang pangyayaring tila lumalampas sa hangganan ng buhay at kamatayan. Bago siya bigla na lang naglaho na parang hindi kailanman umiral. At sa ikalawang kwento, sa isang tahimik na baryo sa China, isang lalaking halos walang sinasabi, itinuring na outcast at namuhay kasama ang kanyang mga tiyahin, ang unti-unting nadawit sa isang kaso ng nawawalang tao. Bangungot na paulit-ulit at isang madilim na sikreto sa loob ng isang liblib na tahanan. Nakalaunan ay nagbunyag ng isang katotohanang mas nakakakilabot kaysa sa anumang kathang isip. Dalawang kwento, dalawang misteryo, isang gabi ng mga bagay na hindi basta maipapaliwanag. At kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng kwento, mga chilling, creepy at totoong misteryo na nagbibigay ng lamig sa gabi, nandito ka sa tamang lugar. Huwag kalimutan, suportahan mo rin ang channel na ito, Kuya Cox. Isang simpleng subscribe lang at like ay malaking tulong na para makapaghatid pa tayo ng mas marami pang nakakatakot at nakakapukaw na kwento. At ngayon, patayin ang ilaw, hinaan ang paligid at ihanda ang sarili mo. Dahil ito ang dalawang kwentong hindi mo basta-basta malilimutan. Bandang alas 5:15 ng hapon, noong Hunyo 28, taong 1980, isang 38 anyos na lalaki na nagngangalang Robert Davidson ang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa interstate sa Acton, Indiana, isang maliit na komunidad sa labas lang ng Indianapolis. Nakayakap sa bewang niya habang nakasakay sa likod ng motorsiklo ang asawa niyang si Wanda. Papunta sana ang mag-asawa sa bahay ng kanilang mga kamag-anak at gusto nilang makarating doon agad. Hindi dahil excited silang bumisita, kundi dahil may malaking bagyong paparating at umaasa silang maunahan ang ulan. Sa katunayan, sa mismong oras na iyon, ang kalangitan sa ibabaw nila ay unti-unti nang nagdidilim at nagiging kulay abo na parang may masamang mangyayari anumang sandali. Kaya naman bahagyang binilisan ni Robert ang takbo ng motorsiklo. Pero ilang saglit lang, nagsimula nang bumuhos ang malalaking patak ng ulan na tumama sa kanyang mga braso. Doon niya napagtantong tuluyan ng bubuhos ang malakas na ulan at kailangan nilang huminto para isuot ang kanilang mga rain jacket. Dahil dito, itinabi ni Robert ang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Pagkahinto nila, agad bumaba si Wanda. Si Robert naman ay paakyat pa lang sana mula sa motorsiklo para buksan ang maliit na compartment sa likod at kunin ang mga rain jacket nang bigla na lang may matinding kislap ng liwanag. At pagkatapos noon, nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan. Biglang nanigas ang kanyang mga kalamnan, saka siya bumagsak mula sa motorsiklo papunta sa lupa. Pagkatapos, tuluyan nang nagdilim ang lahat. Wala pang 5 minuto ang lumipas nang dumating ang isang ambulansya sa lugar. Agad bumaba ang ilang first responders, kabilang ang isang babaeng nagngangalang Kimberly Cobb. Bago pa sila dumating, na ipaliwanag na sa kanila ang sitwasyon. May mag-asawang huminto sa gilid ng Interstate 74 at tinamaan daw ng kidlat ang lalaki. Kaya naman mabilis na tumakbo si Kimberly papunta sa mag-asawa. Pagdating niya roon, nakita niyang nakahandusay si Robert sa lupa at hindi gumagalaw. Maputla at kulay abo ang kanyang balat, habang si Wanda naman ay tila tuluyang nawalan ng ulirat sa sobrang gulat at tahimik lang na umiiyak sa tabi niya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Kimberly. Agad siyang lumuhod sa tabi ni Robert at kinapa ang kanyang pulso, pero wala siyang naramdamang tibok. Sa puntong iyon, alam ni Kimberly na baka ilang minuto na lang ang meron sila para maibalik si Robert. Kapag hindi nila nagawa iyon agad, tapos na siya. Kaya naman, mabilis niyang sinimulan i-stabilize ang gulugod ni Robert habang isa pang first responder ang nagsimulang mag-CPR.
Kasabay nito, may isa pang responder na kumuha ng radyo ng ambulansya para tumawag ng emergency medical helicopter na magdadala kay Robert sa ospital sa lalong madaling panahon. Mabilis namang sumagot ang helicopter crew at sinabing papunta na sila. Pero bago pa sila makapagpatuloy sa pakikipag-usap sa radyo, bigla na lang namatay ang ambulansya. Hindi lang basta huminto. Tuluyan itong nawalan ng buhay. Namatay ang ilaw, tumigil ang sirena, huminto ang makina at bumalot ang nakakabinging katahimikan sa paligid. Malaking problema iyon dahil may mga medical equipment silang kailangang gamitin para mapanatiling buhay si Robert habang hinihintay ang helicopter. At gumagana lamang ang mga iyon kapag nakabukas ang ambulansya. Dahil patay na ito, wala silang magawa. Bukod pa roon, labis ding nagtaka si Kimberly at ang ibang responders. Kapag gumagawa kasi ng ambulansya, sinisigurado nilang hindi ito basta-basta tuluyang mamamatay habang nasa emergency situation. Kaya bawat ambulansya ay may dalawang baterya, isang primary at isang backup, para kung pumalya man ang isa, may reserba pa rin. Kaya ang ideya na parehong sabay na pumalya ang dalawang baterya ay halos imposibleng mangyari. Pero bago pa nila maintindihan kung paano nangyari iyon, may isa na namang kakaibang bagay na naganap. Paglingon nila, nakita nila ang isang babae na nakasuot ng mahaba at lumang itim na damit. Patakbo itong paparating sa desoladong highway habang sumisigaw. At habang tumatakbo siya, may hawak siyang Biblia na itinataas niya sa ere. Paulit-ulit siyang sumisigaw ng, "Hayaan niyo na akong hawakan siya. Hayaan niyo na akong hawakan siya. Kaya ko siyang iligtas." Nagkatinginan ang mga first responders, halatang hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Walang nakakakilala sa babae kahit si Wanda, walang ideya kung sino siya. Pero kailangan mong isipin ang sitwasyon nila noong mga oras na iyon. Patay ang ambulansya. Wala silang magawa para kay Robert. Umaasa na lang silang darating ang helicopter kahit hindi na nila ito makontak. At si Robert, sa totoo lang, clinically dead na. Wala siyang pulso. Tinamaan siya ng kidlat. Halos wala ng pag-asa. Kaya nang dumating ang babaeng iyon at sinabing kaya niyang iligtas si Robert, walang sino man ang naniwalang magandang ideya iyon. Pero kasabay nito, wala rin naman silang ibang magawa. Napatingin sila kay Wanda at kitang-kita sa mukha nitong kasing gulat din nila siya. Kaya sa huli, hinayaan na lang nila ang babae. Unti-unti itong lumapit kay Robert, lumuhod sa tabi nito at nagsimula ng isang kakaibang ritual. Noong una, tahimik lang siyang nagdarasal habang hawak ang Biblia. Sobrang seryoso at kalmado niya. Samantala, nakatayo lang sina Kimberly, ang ibang responders at si Wanda. Palipat-lipat ang tingin sa isa't isa at sa babae habang iniisip kung ano ba talaga ang nangyayari. Pero maya-maya, biglang nagbago ang kilos ng babae. Naging mas agresibo siya. Paulit-ulit niyang hinahampas ang Biblia sa lupa habang sumisigaw papunta sa langit na parang may hinihinging pabor o may inuutos sa kung sino man ang nasa itaas. Paulit-ulit niyang hinihingi na iligtas ang buhay ng lalaking iyon. Habang pinapanood iyon ni na Kimberly at ng iba pa, sobrang gulat na gulat sila pero hinayaan lang nilang magpatuloy ang babae. Dahil sa isip nila, ano pa bang masamang mangyayari? Patay na si Robert. At kaya naman, tahimik lang silang nanunood habang nagpapatuloy ang babae sa pagsigaw at paghampas ng Biblia. Hanggang sa parang may biglang pumasok sa kanya. Parang may ibang nilalang na kumontrol sa katawan niya. Bigla niyang itinaas ang Biblia sa ibabaw ng kanyang ulo habang nakaluhod sa tabi ni Robert. Pagkatapos, tumingala siya sa langit at binuksan ang kanyang bibig. Pero nang magsalita siya, hindi na iyon parang sariling boses niya. Parang ibang boses na ang lumalabas. Nagsimula siyang magsalita ng mga salitang walang nakakaintindi. Parang kung ano-anong lingwahe o mga walang saysay na salita na ibinubulong niya sa kalangitan. Habang lalong natatakot sina Kimberly at ang iba pa sa kanilang nakikita, naghahanda na sana silang pigilan ang babae nang bigla itong tumigil. Tahimik siyang tumayo,
Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad pabalik sa direksyong pinanggalingan niya. At ilang segundo matapos siyang umalis, biglang bumalik sa andar ang ambulansya. Bumukas muli ang mga ilaw, umandar ang makina, bumalik ang sirena, parang walang nangyaring problema. At kasabay nito, huminga si Robert. Napatitig sina Kimberly, ang ibang responders at si Wanda kay Robert sa matinding pagkabigla. Ilang minuto nang walang tibok ang puso nito. Patay na siya. At ang mas nakakatakot, walang medical intervention na nagawa dahil patay ang ambulansya sa halos buong oras na iyon. Ang tanging nangyari lang ay ang ginawa ng misteryosang babae. At walang makaintindi kung paano iyon posible. Pero bago pa nila maproseso ang lahat, dumating na ang medical helicopter. Makalipas ang ilang segundo, nagkagulo na sa pagmamadaling maisakay si Robert sa helicopter. At hindi nagtagal, lumipad na ang helicopter kasama sina Robert at Wanda. Pagkatapos noon, naiwan na lang sina Kimberly at ang ibang first responders sa gilid ng Interstate 74. Nakatayo sa unang pagkakataong naging tahimik ang paligid matapos ang sunod-sunod na pangyayari. At habang nakatitig sila sa madilim na highway, iisa lang ang umiikot sa isip nilang lahat. Ano ba talaga ang nangyari rito? Walang gustong umamin pero pare-pareho sila ng iniisip. Para kina Kimberly at sa ibang first responders, parang iisa lang talaga ang posibleng paliwanag. Pakiramdam nila may ginawa ang babaeng nakaitim na kahit papaano ay nagbalik ng buhay ni Robert. Dahil sa totoo lang, wala naman silang ibang maipaliwanag kung paano nangyari iyon. Pero nang mapatingin silang muli sa direksyon kung saan naglakad palayo ang babae, ilang minuto lang ang nakalipas, wala na siya. At tandaan mo kung saan siya nanggaling. Tumakbo siya mula sa mahabang kalsadang iyon na halos wala namang harang o anumang pwedeng pagtaguan. Sa gilid naman ng highway ay may napakalawak na bukirin. Ibig sabihin, kung may taong naglalakad lang doon sa loob ng ilang minuto, siguradong makikita pa rin nila. Walang puno, walang gusali, walang lugar na pwedeng pagtaguan. Pero kahit ganoon, bigla na lang siyang nawala. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may nalaman sina Kimberly at ang ibang responders tungkol sa lugar na iyon. At iyon ang lalong nagbigay ng kakaibang bigat sa buong pangyayari. Ang mismong bahagi ng highway na iyon, lalo na ang malawak na bukirin sa tabi ng Interstate 74 kung saan tila naglaho ang babaeng nakaitim, ay dating kinaroroonan ng isang lugar na tinatawag na Acton Campground. Isa itong komunidad ng mga Methodist noong taong 1800. At kilala ang mga membro ng grupong iyon dahil sa kanilang napakalalakas at emosyonal na paraan ng pagdarasal. Bukod pa roon, kilala rin sila sa tinatawag na speaking in tongues o pagsasalita ng mga salitang hindi maintindihan habang nasa matinding espiritual na kalagayan. Pero sa kasamaang palad, nasunog ang buong komunidad noong taong 1864. Pagkatapos noon, muli nila itong itinayo. Subalit noong taong 1905, isa na namang trahedya ang nangyari at muling nasunog ang buong lugar. At sa pagkakataong iyon, hindi na nila ito itinayong muli. Sa halip, tuluyan ng giniba ang komunidad, ipinagbili ang lupain at kalaunan ay iniwan na lamang hanggang sa maging isang malawak at bakanting bukirin. Nang kumalat ang kwento tungkol sa himalang paggaling ni Robert, may ilang taong nagsimulang maniwala na ang babaeng nakaitim ay maaaring multo ng isa sa mga dating residente ng Acton Campground noong taong 1800. Para bang may kung anong puwersang humila rito palabas upang iligtas ang buhay ni Robert. At kapag iisipin mo raw, parang mas lalong tumitibay ang teoryang iyon. Dahil bukod sa paraan ng matindi niyang pagdarasal at pagsasalita ng kung ano-anong hindi maintindihang salita, bumalik pa siya mismo sa direksyon ng bukirin kung saan dating nakatayo ang Acton Campground bago siya tuluyang nawala. At ang mas nakakatakot pa rito,
Mula noong araw na iyon, noong taong 1980, wala nang kahit sinong muling nakakita sa babaeng nakaitim. Isang gabi noong Pebrero taong 2011, isang lalaking nasa 30 anyos na nagngangalang Yang ang tahimik na kumakain ng hapunan sa loob ng kanyang bahay sa isang liblib na baryo sa China. Kasama niya sa hapag ang 5 niyang matatandang tiyahin na siya rin kasama niya sa bahay at inaalagaan araw-araw. Habang kumakain sila, walang nagsasalita. Tahimik na tahimik ang buong bahay. Pero normal lang ito para sa kanila at hindi rin ito awkward. Sa totoo lang, mas gusto niyang ang katahimikan. Mula pagkabata kasi, ipinanganak siya na may kapansanan na halos nagpahirap sa kanya na magsalita ng maayos. Dahil din doon, nabulag ang isa niyang mata. Habang lumalaki siya, madalas siyang tuksuhin at pagtawanan ng ibang tao dahil sa kanyang kondisyon. At dahil sa paulit-ulit na karanasang iyon, unti-unti niyang iniwasan ang pakikisalamuha sa ibang tao, lalo na ang pakikipag-usap. Bukod sa mahirap na nga para sa kanya ang magsalita, natatakot din siyang muli siyang pagtawanan. Pero sa buong buhay niya, may iilang tao na tunay na tumanggap at nagmahal sa kanya nang walang kondisyon. At kabilang doon ang 5 niyang tiyahin. Wala silang pakialam kung halos hindi nagsasalita si Yang. Kaya tuwing nagsasalo sila sa hapag, walang pressure para may magsimula ng usapan. At gustong-gusto iyon ni Yang. Bukod pa roon, malaki rin ang pagmamalaki niya sa pag-aalaga sa kanyang mga tiyahin. Gusto niyang siguraduhing komportable at maayos ang buhay ng mga ito habang tumatanda. Kaya matapos ang tahimik nilang hapunan, tumayo si Yang at niligpit ang mesa. Pagkatapos noon, inalalayan niya ang isa sa kanyang mga tiyahin paakyat sa kwarto nito. At nang maihiga na niya ito at maayos na maikukumot, pababa na sana siya para tulungan naman ang susunod niyang tiyahin. Nang makarinig siya ng mga sirena sa labas, natigilan si Yang. Napakaliblib ng baryong tiniterhan niya sa China. At sa sobrang layo nito sa mga syudad, wala pa nga silang sariling police force. At higit pa roon, sa buong buhay niyang, hindi pa siya kailanman nakarinig ng sirena o nakakita ng police car. Kaya naman para sa kanya, napakaiba at napakabigat ng tunog na yun. Dahil sa matinding pag-uusisa, imbis na bumaba para tulungan ang susunod niyang tiyahin, lumabas siya ng bahay upang tingnan kung ano ang nangyayari. Paglabas niya, tumingin siya pababa ng burol kung saan nakatayo ang kanyang bahay. At doon, sa may paanan ng burol na halos 600 feet ang layo, nakita niya ang 2 police car na may kumikislap na ilaw. Malinaw na may malaking nangyayari sa kanilang baryo. Kaya naman, dala ng matinding curiosity dahil wala pa siyang nakikitang ganito noon, nagpasya siyang na lumapit pa para magmasid. Tahimik siyang naglakad pababa ng kalsada papunta sa direksyon ng mga sasakyan. Pero huminto siya sa ligtas na distansya. Una, ayaw niyang makaabala. At pangalawa, ayaw niyang kumausap ng pulis dahil hirap siyang magsalita. Sa isip niya, baka pagtawanan lang siya o tratuhin ng masama kapag nagsalita siya. Kaya mula sa malayo, tahimik lang siyang nakatayo habang pinapanood ang nangyayari. At ang nangyayari pala, ang 2 pulis na rumesponde sa baryo niyang ay nakatayo sa paanan ng burol habang pilit inuunawa ang nakakatakot na kwentong kakasabi lang sa kanila ng isang lokal na magsasaka. Nasa gilid ang lalaki, nakayuko habang hawak ang kanyang muka. Humahagulgol siya sa iyak. At kahit sinusubukan niyang magbigay pa ng detalye sa mga pulis, halos hindi siya makapagsalita dahil sa sobrang pagkataranta. Sa wakas, nagsalita ang isa sa mga pulis at sinabi sa magsasaka, "Sandali lang, huminto ka muna. Simulan mo ulit mula sa umpisa. Kumalma ka at ikwento mo ng maayos." At dahil doon, kahit papaano ay kumalma ang lalaki. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Ayon sa kanya, mga 1 linggo bago ang gabing iyon, nagkaroon daw siya ng isang napakasamang bangungot.
Sa panaginip niya, nakita niya ang kanyang ina na nababalot ng kadiliman. Takot na takot daw ito at sumisigaw habang humihingi ng tulong. Kaya sa loob ng panaginip, tumakbo siya papunta sa kanyang ina para iligtas ito. Pero sa tuwing malalapitan na niya ang kanyang ina, parang nilalamon ito ng anino at bigla na lamang itong nawawala. Pagkatapos noon, magigising siya ng sobrang takot at balisang-balisa. Noong una raw, hindi naman niya gaanong pinansin ang bangungot. Sinabi pa nga niya sa pulis na hindi siya mapamahing tao at inisip niyang ordinaryong panaginip lang iyon. Pero habang lumilipas ang mga araw, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang parehong bagay. Palaging natatakot ang kanyang ina. Palaging humihingi ng tulong at sa tuwing susubukan niya itong iligtas, bigla itong nawawala. Kaya matapos ang halos 1 linggo ng parehong bangungot gabi-gabi, napagdesisyonan ng magsasaka na puntahan na lang mismo ang kanyang ina upang siguraduhing maayos ito. Pero nang makarating siya sa bahay ng kanyang ina, wala ito roon. At kahit saan siya maghanap, hindi niya ito makita. Doon na siya nakaramdam ng matinding takot. Pumasok sa isip niya na baka may dumukot sa kanyang ina. Kaya agad siyang tumawag ng pulis. Naiintindihan naman ng mga pulis kung gaano kakaiba ang sitwasyon. Dahil sa totoo lang, nagsimula lang naman ang buong investigasyon dahil sa isang bangungot. Pero nang puntahan nila ang bahay ng matandang babae, totoong nawawala ito. Kaya sa huli, sinabi na lang nila sa magsasaka na umuwi muna habang bubuo sila ng search party para hanapin ang kanyang ina. Pagkatapos pumayag ng magsasaka at umuwi pabalik sa kanyang bahay, sumakay muli ang 2 pulis sa kanilang mga sasakyan at umalis sa baryo. Habang nangyayari iyon, tahimik lang na pinapanood niyang ang lahat mula sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya, bumalik ang mga pulis sa istasyon at agad silang bumuo ng 2 investigative teams upang hanapin ang nawawalang matanda. Ang unang team ay ipinadala sa kalapit na syudad upang magtanong-tanong at tingnan kung baka naroon ang babae. Pero wala silang nahanap. Samantala, ang pangalawang team naman ay bumalik sa baryo niyang. Doon, isa-isa nilang pinuntahan ang mga bahay at kinausap ang mga residente upang tanungin kung may alam ba sila tungkol sa pagkawala ng ina ng magsasaka. At habang ginagawa nila ang paghahanap na iyon, may natanggap silang isang tip. At ang tip na iyon ang nagturo sa kanila sa isang partikular na lugar, sa bahay niyang. Kaya agad nagtungo roon ang mga pulis. Pagdating nila, napansin nilang bukas ng maluwag ang pintuan sa harap ng bahay. Lumapit sila at sumigaw papasok. Tinatawag nila si Yang, pero walang sumagot. Sa katunayan, madilim at tahimik ang buong bahay. Kaya matapos ang ilang minutong paulit-ulit na pagtawag sa sinumang nasa loob, nagpasya ang mga pulis na pumasok na. Dahan-dahan silang naglakad papasok sa masikip at madilim na bahay. Habang sumusulong sila, napansin nilang kung saan-saan nakakalat ang maruruming tuwalya, mga hugasing plato at iba't ibang basura. Halatang magulo ang buong lugar. At habang naglalakad sila, lalo lamang nagiging nakakakilabot ang katahimikan. Bawat hakbang nila ay may kasamang malakas na paglangit-ngit ng mga lumang kahoy sa sahig. Kasabay nito, patuloy nilang tinatawag si Yang. Yang, kung nandyan ka, lumabas ka. Pero walang sumasagot. Walang kahit anong tunog. Hanggang sa makarating sila sa pinakadulong bahagi ng bahay. Sa totoo lang, hindi alam ng mga pulis kung ano ang aasahan nila nang pumunta sila sa bahay ni Yang. Pero umaasa silang kahit paano ay makakahanap sila roon ng normal at makatwirang paliwanag sa lahat. Sa kakaibang bangungot, sa misteryosong pagkawala at lalo na sa kakaibang tip na nagturo sa kanila sa bahay na iyon. Gusto lang nilang matapos na ang buong kaso. At umaasa silang sa bahay niyang nila makukuha ang sagot. Pero nang buksan nila ang pinakahuling kwartong hindi pa nila nasisilip, doon nila napagtanto na walang normal na paliwanag sa anumang nangyayari. Ang kwartong iyon, ang silid kung saan natutulog ang 5 tiyahin niyang.
At pagpasok ng mga pulis, naroon nga ang 5 matanda sa kanilang mga higaan. Eksakto kung saan sila iniwan niyang kanina. Pero halos agad ding napansin ng mga pulis ang isang bagay na sobrang mali. Kanina pa sila sumisigaw. Kanina pa sila naglalakad at nagkakagulo sa loob ng bahay. Pero kahit isa sa mga matanda ay hindi man lang nagising. Paanong posible iyon? Kaya dahan-dahang lumapit ang mga pulis sa bawat higaan. At habang tinitingnan nila isa-isa ang mga matatandang babae, doon nila napagtantong maaaring totoo pala ang nakakabaliw na tip na nagdala sa kanila roon. Kalaunan, nalaman din ng mga pulis na hindi pala sinaktan niyang ang ina ng magsasaka. Sa katunayan, kabaliktaran pa nga. Isa pala ito sa 5 matatandang babae na itinuturing niyang mga tiyahin at ginawa niyang ang lahat para maalagaan silang mabuti. Sa totoo lang, halos kaya niyang gawin ang kahit ano para sa kanila. Pero may isang nakakakilabot na problema. Matagal nang patay ang 5 niyang tiyahin at matagal na silang wala sa mundong iyon. Habang turing niyang sa mga babaeng iyon ay tunay niyang pamilya, kaya nga tinatawag niya silang mga tiyahin. Ang totoo, wala silang relasyon sa dugo. Mga babae lamang sila mula sa baryo na naging mabait sa kanya noong nabubuhay pa sila. At isa-isa silang namatay dahil sa natural na dahilan. Pero hindi iyon lubos na naintindihan niyang. Sa isip niya, buong buhay siyang itinuring na kakaiba. Madalas siyang maliitin, pagtawanan at iwasan ng ibang tao. At ang naging mga taong nagpakita sa kanya ng kabaitan at pagtanggap ay ang 5 babaeng iyon. Sila lang ang tunay na nagmamalasakit sa kanya. Kaya nang mamatay sila, matinding lungkot at pag-iisa ang naramdaman niyang. At dahil hindi niya matanggap ang pagkawala nila, isa-isa niyang hinukay ang kanilang mga bangkay at dinala pa uwi. Pagkatapos noon, inalagaan niya sila na parang buhay pa rin ang mga ito. Kaya pala nang puntahan ng magsasaka ang puntod ng kanyang ina, matapos ang paulit-ulit niyang bangungot, natuklasan niyang wala nang laman ang kabaong nito. Doon siya naniwalang may dumukot sa bangkay ng kanyang ina. Samantala, ang misteryosong tip na natanggap ng mga pulis at nagturo sa kanila sa bahay ni Yang ay nanggaling pala sa isang residente ng baryo na nakakita kay Yang na may buhat na bangkay habang paakyat sa burol papunta sa kanyang tirahan. At ang mas kakaiba pa, hindi pala totoong bahay ang tinitirhan ni Yang. Isa lamang pala itong kuweba na inayusan niya ng ilang kahoy sa sahig upang magsilbing flooring kasama ang ilang improvised na higaan. Kalaunan, inaresto si Yang dahil sa ginawa niya. Pero imbis na direktang ikulong, ipinadala siya sa isang psychiatric hospital upang gamutin at alagaan ang kanyang kalagayan sa pag-iisip. Samantala, lahat ng bangkay na kinuha niya ay muling inilibing ng maayos. At matapos maibalik sa puntod ang katawan ng ina ng magsasaka, bigla ring tumigil ang paulit-ulit nitong bangungot tungkol sa pagkawala ng kanyang ina. At doon nagtapos ang isa sa mga pinakakakaiba at nakakapanindig balahibong kwento na lumabas mula sa maliit na baryong iyon sa China. At dito nagtatapos ang 2 magkaibang kwento na kahit magkaiba ang pinagmulan at pangyayari, iisa ang iniwang tanong sa atin. Gaano ba natin talaga nauunawaan ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag? Sa unang kwento, nakita natin kung paanong ang isang pangyayaring tila milagro ay nagdulot ng takot, pag-asa at misteryo na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin. Sa ikalawa naman, isang tahimik na buhay ang unti-unting nabalot ng mga desisyong bunga ng kalungkutan, pagkalito at kawalan ng tamang pag-unawa sa realidad. 2 magkaibang sitwasyon pero parehong nagpapakita ng isang mahalagang aral. Hindi lahat ng nakikita o nararanasan natin ay agad may malinaw na paliwanag at hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang maayos ang lahat. Sa mga ganitong kwento, paalala rin ito na mahalaga ang pag-unawa, pakikinig at pagtingin sa kalagayan ng tao nang may malasakit at tamang gabay, lalo na sa mga pagkakataong
Ang isip at damdamin ay maaaring malito o mapuno ng bigat. At sa huli, ang mga misteryong tulad nito ay hindi lamang para tayo matakot, kundi para tayo rin ay matuto na sa bawat kwento may aral, at sa bawat aral may pagkakataon tayong maging mas maingat, mas maunawain at mas makatao. Maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa dalawang kwentong ito. Ako si Kuya Cox, hanggang sa susunod na pagkwento. Mag-ingat palagi at manatiling mapanuri sa mga bagay na hindi agad nakikita ng mata.